Hello guys! Kumusta? Merry Christmas and Happy New Year pala sa inyong lahat. Dahil madami pa din ang nalilito if ano ang bibilhin nila na Starlink. Ginawa ko ang video na ito para maging guide or reference if ano ang bagay sa kanila. Kung Starlink Gen 3 version 4 or ang Starlink Mini. Ipapakita ko sa inyo ang side-by-side comparison nila at ano ang mga features. I-discuss ko din ang prices ng hardware or kit, syempre ang monthly internet cost. Then, ang expected internet speed at yung ideal or best usage ng Starlink Gen 3 at Starlink Mini. Kung saan siya mas maganda gamitin para sulit ang pagbili nyo at hindi magsisi sa huli. Syempre may mga tipid tips din tayo para hindi masakit sa bulsa. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Bago tayo magsimula, if may Starlink ka na at hindi mo pa ma-activate as residential plan kasi sold out na or no more capacity, lalo na if nasa may Mindanao area ka, don't worry, pwede nating gawan ng paraan yan para i-reserve ko kayo ng residential slot. If naman naka-roam ka na at hindi nyo nakaya ang 5,700 pesos na monthly, don't worry, pwede natin gawan ng paraan yan para maging residential plan. Para ang monthly muna lang ay 3,800 pesos. Now accepting Starlink residential slot reservation for sold out areas. If need ng help, message nyo lang po ako sa FB Messenger basta yung may blue badge para sure kayo na legit. Ito po ang link. Added na din po yung link sa description at comment section. Back to the topic na po tayo. Sa mga no idea po sa Starlink, ito ang box ng Starlink. Yung black para yun sa Starlink Gen 3 or version 4. Same lang sila. Tatawagin ko na lang siyang Gen 3 para madali. Sa ngayon, meron na din na box na color brown. Same color dun sa katabi niya. Ang tawag naman ay Starlink Mini. Kasi nga smaller version siya ng Gen 3. Then, ito naman ang dish or terminal ng Starlink Gen 3. So, medyo malaki siya compare sa Gen 2 or refurbished. If yun ang current Starlink nyo. May video comparison din po tayong nagawa dati. Ito yung thumbnail in case gusto nyo malaman ang difference ng Gen 3 sa Gen 2 or refurbished. Added na din po yung link sa description at comment section. Then, ito naman po ang dish or terminal ng Starlink Mini. Yes po, maliit siya. Less than 50% ng size ng Gen 3. Kaya kasya po siya sa backpack na bag. If traveler ka, Starlink Mini ang bagay sa'yo kasi compact at portable siya. Magaan at madali dalahin kahit saan kayo pumunta. In case gusto muna mag-order ngayon, meron sa Lazada kaso need pa i-activate. Chat nyo lang ako pag need nyo ng help sa pag-activate. Pwede din direct order kayo sa Starlink website. May free 1 month internet na yon pag nag-order kayo gamit ang link ko. Added na din po yung link sa description. Next naman, ang Starlink Gen 3 po ay may router. Ang maganda dito sa Gen 3 router, may built-in 2 Ethernet LAN ports po siya. Ito siya. May cover lang na rubber sa likod. Unlike Gen 2 or refurbished, no need na po siya ng Ethernet adapter. Based on my experience, yun po ang madalas masira sa Gen 2 or refurbished. Dito sa Gen 3, direct connect nyo na agad ang computer nyo or any third-party routers or piso Wi-Fi vendo. Pero suggested ko gumamit kayo ng Mikrotik Hex with filtering para safe and secured. Ang mga filtering na kasama ay anti-torrenting, anti-ISP detect, anti-DDoS, anti-hack, anti-high downloads, anti-Starlink stow, gaming priority, bandwidth management. In case need nyo ng additional config like dual ISP config or PPPoE setup para sa Mikrotik Hex with filtering, message nyo lang ako sa FB Messenger, yung may blue badge po para sure kayo na legit. Ito po ang link. Added na din po sa description at comment section. Dito naman po sa Starlink Mini, built-in na po ang router niya sa dish at ang Wi-Fi components. Makikita nyo sa ilalim, ito yung tinatawag na Starlink plug. Pag inalis po ito, andito po nakatago ang Ethernet LAN port niya. Iisa lang po, pero okay na yon para makonect sa iba pang router or sa Mikrotik Hex with filtering. Kaya, super ideal siya para sa mga traveler. Pwede din sa mga seafarers or iba pang work or profession na need mag-travel from one location to another location. The next item ng Gen 3 ay meron siyang power supply with AC cable.
Syempre gamit siya para mag-power on ang Starlink. Dito naman sa Mini, same sila, merong power supply. Pero dito sa Starlink Gen 3, may kasama pang Starlink cable na ang haba ay 15 meters. Ito yung ginagamit para sa labas ng bahay, for outdoor. Yung kabilang side connected sa Starlink Gen 3 dish. Then yung kabilang side, direct sa Starlink Gen 3 router. Para may idea kayo how to set up. Nagawan ko na po siya ng guide dati. Ito yung thumbnail. Added na din po yung link sa description. Itong Starlink Mini, meron din po siyang outdoor cable. Ang tawag naman ay DC power cable. Nasa 15 meters din po ang haba niya. Dahil built-in na ang router ng Starlink Mini sa dish, direct saksak na lang siya sa power supply niya. At yung kabilang side, syempre dito sa dish ng Mini. Nagawan ko na din po siya ng guide sa pag-setup ng Starlink Mini. Ito yung thumbnail, added na din po yung link sa description. Ito yung close-up shot comparison ng cable ng Gen 3 at Mini. Magkaiba po sila kaya hindi pwedeng magkapalitan or maghiraman ng cable. Ang maganda dito sa Starlink Mini, may kasama na po siyang pipe adapter at flat mount. Para may idea kayo paano siya ikabit or attach, ganito lang po siya. Need muna alisin ang kickstand. Para maalis ang kickstand, need nyo lang po iangat ito para maalis ang lock. Then saka nyo po hilahin papababa or pull down. Ganun lang po. Then pwede na natin ilagay ang pipe adapter at flat mount. Para may idea po kayo, ito ang hitsura ng Starlink Mini na may stand or mount. If gusto nyo naman po may pipe adapter or pole mount ang Starlink Gen 3 nyo, pwede nyo po itong gamitin. May straight at elbow variant siya. Bali nag-order na ako ng elbow variant para sa Starlink Gen 3 ko. Ganito siya pag na-install na. Need ko na lang ikabit or attach sa Gen 3. Dito po natin siya ilalagay. Pero need muna natin alisin ang kickstand. Para maalis ang kickstand, need nyo lang po iangat ito para maalis ang lock. Then saka nyo po hilahin papababa or pull down. Ganun lang po. Then pwede na natin ilagay ang elbow pole mount. Ganito lang po ang paglagay sa Gen 3. Need po muna natin ilagay ang Starlink cable. Then saka natin i-attach ang elbow pole mount. Dahan-dahan lang po itulak at i-make sure na sagad na sagad. Then pwede na po ikuting ito para mag-lock ang elbow pole mount. Once sure na kayo na properly lock na siya, pwede nyo itry itayo if okay na. Then pwede nyo na po siya i-set up sa bubong or wall ng bahay nyo. Para may idea kayo, ganito ang hitsura niya pag na-set up na sa fixed position. If gusto nyo din itong product na ito, added na po yung link sa description. Check out na. If need nyo ng Starlink or need help sa activation, residential slot reservation para sa mga sold out area, monthly bill processing at iba pang Starlink related issue, or need nyo ng Microtik Hex with filtering, message nyo lang po ako sa FB Messenger. Basta yung may blue badge para sure kayo na legit. Ito po ang link. Added na din po yung link sa description. Then, if need nyo ng Piso Wi-Fi installer sa area ng Holo Sulu sa Mindanao, message nyo si Aujigila yung may blue badge para sure kayo na legit. Ito yung link ng FB profile niya. Added na din po sa description. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.